And now we're down to Mick Brent. Mick Brent. Ang pagbibigay. Ang pagiging, ang pagsasacrifice. Sila lang. Sila lang yung bukod tanging nag-sacrifice lang sila. At nanindigan talaga, ibibigay. Yes. Di ba sabi na, kahit anong sabihin nyo, wala grabe si Mika. Mika. Grabe si Mika yung doon ni Mika. Alam ko, inaano lang kami dito, pero hindi nyo mababago yung lang. Parang, Let's say na talagang ibibigay ni Big Brother yung slot kung meron talagang So, mangyayari yun. Mangyayari. Kasi decided sila eh. Oo. Diba? Parang para sa kanila, totoo man to o hindi, ready silang lumabas. Grabe si Mika. Akala mo hindi kwago sa Encantadia. Correct. Na para bang may white sa ganito. Charet. Yung nose line dito. niya. Grabe. White. Atake ka naman doon. Nangingintab. Atake ka, Mika. Yung nose line mo puti. Pero hindi, kayo, agree kayo dun sa sinabi niya na wala na siyang, pumasok siya doon, hindi para maging big winner. Kasi diba, question nila, ngayon mo pa ibibigay? Kung kailan malapit na, isang step na lang, big four na. Malam mo, ikaw yung doon. Pero sabi niya, wala na, ito na ako, okay na ako. Parang okay na siya. So, feeling nyo, pumunta lang siya doon para i-redeem talaga yung sarili niya. Kasi controversial siya, diba? Meron naman siya na parang ipakita lang na mali yung tingin sa kanya ng public. Dahil doon sa kasalanan niya before. Ako naniniwala ko doon. Kasi kilala ko lang siya as controversial din kung paano kilala ng mga tao, ganon. And I think talagang yung major goal niya talaga for joining PBB is ipakilala yung sarili niya. Na ito talaga yung storya ko. Ito talaga ako. Yung title, hindi niya hinahabol yun. Ang hinahabol niya is ma-redeem niya yung nadungisan na pangalan niya. Which I think nagawa niya. Diba? After nung big tapatan nila, di ba umiiyak pa siya? Talaga, alam mo yung na-feel ko, gusto ko siyang yakapin. Parang ganito. Charas! Gusto ko siyang... Naka-Mika hair naman siya. Correct, naka-Mika hair. Iyak ka nga, iyak ka. Iyak ka nga muna saglit. Para pakita ko lang yung yakap ko sa kanya. Pakita ko lang yung yakap ko. Alam mo ako, naniniwala din ako doon. Saan? Na okay na siya. Parang ang goal lang niya is hindi maging big winner. At least may experience lang talaga yung pagiging housemate. And to be honest, medyo na-feel bad lang ako dun sa reaction. Kasi si Mika, sa lahat sa kanya sa 20, si Mika since day one, actually di pa nga pumapasok pinalabas pa lang ito yung mga possible housemates. Nakita ko kasi na puro haha-react yung kay Mika. So nagtaka ako. Kasi wala akong awareness, hindi ako aware na controversial pala siya. Kilala ko siya. Sabi ko, bakit puro ka-react? From that moment, na-curious ako. And sino ba yung journey ni Mika? Talagang niroroot ko siya.